Kapatid, kung darating ngayon mismo ang ating Panginoong Hesus, ngayon mismo sa sandaling ito, handa ka ba kapatid? Karamihan kasi kinikilala lang si Hesus Kristo bilang tagapagligtas. Pero kakaunti lang ang naniniwala at tumatanggap sa Kanya na siya ay isang hari at hukom na babalik at darating sa mundong ito. Ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo kapatid ay hindi lamang isang kwento, hindi lamang isang haka-haka, hindi lamang ito pananakot para sa atin dahil ito'y malinaw at paulit-ulit na nakasaad sa salita ng Diyos at walang kahit na sino man ang makahadlang sa propesiyang ito. Malinaw ang nakasaad sa Biblia kapatid tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Hindi simboliko, hindi lihim, at lalong hindi tahimik. Mababasa po natin sa Matthew chapter 24 verse 30. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Ibig sabihin, lahat makakakita. Walang pagtatago, walang denial. Ang parehong Jesus na isinilang doon sa sabsaban na matay sa krus at muling nabuhay ay siya ring babalik bilang hari at hukom. Pinagtibay pa ito sa Acts chapter 1 verse 11. Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Kung paano siyang umakyat sa langit, ganun din siya babalik. Kapatid, noong unang pagdating ng ating Panginoong Hesus, dumating siya bilang sarili nating mga tagapagligtas. Mapagpakumbaba, handang mamatay para sa kasalanan natin. Pero sa kanyang ikalawang pagbabalik, siya ay babalik bilang hari at hukom. At ito ang katotohanan na madalas iniiwasan pag-usapan ng iba. Ang second coming ay hindi lang good news kapatid. Ito rin ay serious warning para sa ating lahat. Sa panahon natin ngayon, makikita natin ang mga sinasabi ng Panginoong Hesus, ang mga digmaan, kaguluhan, paglamig ng pag-ibig sa Diyos, panlilinlang, at ang mga tao ay abala sa sarili nilang buhay na para bang walang Diyos. Pero sabi ng Panginoong Hesus, gaya na nangyari noong panahon ni Noe, kumakain, umiinom, nag-aasawa at abala ang mga tao, ay biglang dumating ang paghuhukom. Kaya kapatid, ang second coming ay paalala na may hangganan ang oras ng biyaya. Ngayon ay panahon at araw ng kaligtasan. At sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, iyon ay panahon na ng paghuhukom. At ito ang mahalaga kapatid. Hindi babalik ang ating Panginoong Hesus para muling mamatay sa krus. Tapos na yon. Ang tanong ngayon ay ano ang naging tugon mo sa ginawa niya doon sa krus. Sa Hebrews chapter 9 verse 28, ang sabi doon si Kristo ay babalik hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya kapatid, ang second coming ay may dalawang mukha. Pag-asa para sa mga sumasampalataya at babala para sa mga tumatanggi at tumalikod sa Kanya. Ngayon, marami nagsasabi na next time na lang ako magsisisi. Hindi pa naman mangyayari yan, next year ko na lang tatanggapin si Jesus. Bata pa ako, hindi ko pa alam yan. Pero kapatid, walang nakakaalam ng oras at araw. Maaaring mangyari ito mamaya, bukas, sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan o sa isang taon. Hindi po natin alam kapatid, pero may kasiguraduhan na magaganap at mangyayari ito. Hindi to sinabi ng Biblia para takutin tayo, kundi para ihanda tayo mga kapatid. Hindi ang tanong ngayon ay kung kailan babalik ang Panginoong Hesus, kundi handa ka ba sa kanyang pagbabalik? Kung hindi mo pa siya tinatanggap bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, kapatid, ngayon ang tamang oras. Lumapit ka, magsisi ka at manampalataya ka sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang parehong Hesus na nagligtas at nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ay siya ring babalik bilang hari at hukom. Ang pinakamahalagang tanong sa araw na iyon, kapatid, ay kung kilala ka ba niya?